Sa ngayon pong umaga, tayo po ay dadako sa salita ng ating pong Panginoon sa Book of Romans. Okay, Romans chapter 6. Hallelujah. Okay, sabi po dito, Romans chapter 6 verse 1. Babasahin ko po. Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? So verse 2, of course, not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Or have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined Him in His death? For we died and we're buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Amen. Since we have been united with Him in His death, we will also be raised to life as He was. We know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. For when we died with Christ, we were set free from the power of sin. And since we died with Christ, we know we will also live with Him. Hallelujah. We are sure of this because Christ was raised from the dead, and He will never die again. Death no longer has any power over Him. Praise the Lord. Pinagpala po ng ating pong Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Sabi nga po, sins are broken. Since power is broken. Ang kapangyarihan daw ng kasalanan, ito po ay tinapos na ng ating pong Panginoon. Sa buhay ng mga taong nakipag-isa sa Kanya. Glory to God. Kaya nga, mamuhay tayo bilang mga taong pinalaya ng Diyos. Amen? Malaya na ba tayo? Amen. Hallelujah. So mahalaga mga minamahal na tayo po ay mamuhay na may kalayaan. Sabi nga po ng Bible, where is the Spirit of God, there is freedom. There is peace and there is joy. Amin po ba? Isipin natin yon. Hallelujah. Tayo na mga taong pinapatubay ng Espiritu, at kung saan ang Espiritu ng ating pong Panginoon ay meron tayong kalayaan. Diba? Ang sarap kaya ng buhay na malaya. Masarap ang buhay na malaya. Kaya nga, yung mga bilanggo na nakakalaya,
Alam niyo yun? Alam ba natin yung pakiramdam nila? Kumbaga, pag nalaman nila na sila po ay bibigyan ng parol o pardon ng gobyerno o ng presidente, yung kanilang kagalakan, yung kasabikan na kanilang nararamdaman na sila ay uwi sa kanilang mga pamilya bilang isang taong malaya ay gano'n na lamang. Pero hindi lahat na mga taong na-acquit o napalaya ay masaya. Bakit? Marami sa mga nabigyan ng parol ay halos ayaw nang umalis sa kulungan. Ayaw nang umalis sa kolonya kung saan sila nandoon. Mas gusto nila, doon na lang sila. Sa labas ng bilangguan, kasi sa mga kolonya, maluwang po yan, malawak, may mga farm. Halimbawa sa Blayan Penal Colony, napakalawak po ng lupa, ng lupain na nasakupan ng isang kolonya. Na pwede, kahit yung mga malaya na at wala nang uwi ang pamilya, kung gusto nila doon lang tumira, pwede sila magtayo ng kubo, magtanim ng kung ano-anong mga pananim, hanggang doon na sila abutan ng kamatayan. Kaya nga hindi lahat ng mga na-acquit o pinalaya ay masaya. Kasi nga, sabi ng iba, wala na akong uuwi ang pamilya. Pero yung iba, siyempre masaya. Kasi nga, babalik sila sa kanilang pamilya. Dala ang katibayan na sila ay malaya na. Kaya yung iba doon na nabigyan ng pardon bago sila napalaya, doon sila nakakilala sa Panginoon, na born again, marami sa kanila ay nagpastor. May mga kasama kaming mga inmates na born again sa kolonya at nagpastor. Kaso nga lang, pag nalaman ng membro na ang kanilang pastor ay tawag doon, ex-convict. Ay, pastor namin, ex-convict yan, galing sa kulungan yan. So parang kinatatakutan. Kasi nga, galing sila sa kulungan at bagong laya. Hallelujah. Ewan ko kung saan sila ngayon. May mga kaming mga bilanggo na nagpastor. So, alam niyo mga minamahal, kaya nga sabi ko kanina, masarap ang buhay na malaya. Amen. Kaya, ngayon, siyempre, nasa laya tayo. At wag nating nasain na tayo ay mabilanggo. Ibig sabihin, na mamuhay tayo na may katuwiran. Mamuhay tayo ng tama at may takot sa Diyos. At huwag tayong gumawa ng mga bagay na ikapapahamak natin. Diba? Huwag tayong gagawa ng kasalanan na pwede nating ikabilanggo. Bakit? Mahirap ang buhay sa loob ng bilangguan. Andyan pa kayo. Diba? Nakita niyo yung mga nabilanggo? Sabihin niyo naman, si Pastor Kibulay. Diba nakakaawa din? Diba? Nagpastor yun eh. Alam niyo, narinig ko yung testimony ng pastor sa Amerika patungkol kay Kibuloy. Talagang hangang-hanga siya nung kabataan ni Kibuloy. Ang galing na pastor. Totoo ba galing si Kibuloy? Totoo. Diba? Tatandaan ko, 1980s.
Pag nabasa niyo yung napakahabang, ang tawag yun, yung katsa na Miracle Crusade, Apollo Kibuloy. 1980, sikat na sikat si Kibuloy. Nagkakandak ng mga gawain dito sa Metro Manila, na hanggang lumawak ang kanyang ministry. Diba? Nakakalungkot. Kasi nga, pastor yun eh. Diba? Maaaring na-deceive lang siya, nadaya. Di naman natin alam ang kwento eh. Diba? Wala naman tayo sa lugar kung saan nandun siya. Yung atin, kung ano yung narinig natin, minsan nagbibigay tayo ng conclusion, patawarin tayo ng Diyos kung tayo nagkakamali. Pero ayon sa information na ating naririnig. Pero kita natin yung kanyang kalagayan. Mahirap. Amen? Kaya nga, pag pastor ka, magpastor ka talaga. Amen? Amen? Na? Pag pastor ka, magpastor ka. Hallelujah. Mahirap man, magpatuloy ang pagpastor. Kasi nga, ang ikakabagsak ng tao, unang pastor man, na hindi lang naman problema, hindi lang babae, no? Pera. Nandiyan pa kayo? Pwede sa pera. Pag marami ka ng pera, marami ka ng kayamanan. Diba? Sabi ng Bible, money is the root of all evil. Hallelujah. So naman, mga minamahal, si Lord ang nakakalam nun. Amen? Kung siya ay kasalanan, personal tayong haharap kay Lord. Amen. Hindi tayo ang magbibigay ng judgment kanino pa man. Pastor man, nagkasala, na siya pa rin ang magbibigay sulit sa Diyos. At si Lord ang makatwirang hukom, sabi ng Biblia. Kaya nga sa Bible, judge not. Amen. Huwag mong hatulan ang iyong kapwa. Si Lord lang. Amen po ba? Kaya nga mahirap eh. Kita natin yung kanyang kalagayan. Kaya nga, huwag nating hangarin. No? Dumating man tayo sa gipit na kalagayan, isipin natin si Lord. Amen? Mag-isip tayo ng mabuti. Kasi nga, sa iba't ibang paraan, ang kaaway ay gagawa ng paraan para tayo po ay ma-deceive. No? Hallelujah. At pag hindi natin na-overcome ang lahat ng weaknesses o kahinaan ang natin bilang tao, kapatid, mga minamahal, tandaan natin, hindi yung asawa mo, hindi yung magulang mo, hindi yung kapitbahay mo, ang ating kaaway na number 1, ang ating mga sarili. Hello? Sarili natin. Diba? At napakahirap supilin ang ating sarili. Nandiyan pa kayo? Hindi lang nga natin, di masupil eh. Diba? Hindi natin masupil eh. Kapatid, mga minamahal, kaya nga, sabi ng Biblia, well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Magpapatuloy pa ba tayo? Sabi ng Bible, magpapatuloy ba tayo sa ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkasala?
upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos. Yan ang tanong ni Pablo sa mga taga-Romans. Magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Kasi nga ang kagandahang loob ng Panginoon ay sagana. Ay sagana naman ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya pwede naman pwedeng gumawa. Sabi isang kapatiran kahapon, pumila ka sa tindahan nila. Sabi niya, Pastor, good morning po. Ay meron isang kapatiran din doon. Sabi naman isang kapatid, ay si Pastor. Pag-usapan niya mga, isa lang naman tayo pastor, ano? Ay, opo. Pangalan lang nagkaiba. Pero, kung mayroon mga doktrina na magkakaiba tayo, ay mga minor lang yun. Sabi ng isa naman, ay kami pastor, ang aming doktrina na once you save, always save. Pero hindi yung, sabi niya, hindi yung, ano kako yun? Kasi, tawag kasi doon ay eternal security. Ano po? Kasi sila ay sa Baptist, kaya yan ang kanilang doktrina. Once you save, always save. Pero hindi kami pastor, katulad ng paniniwala ng ibang mga Baptist nga na tinanggap na ang Panginoon, ay okay lang kahit magkasala ka, ligtas ka na. Yun po yung doktrina na tinatawag na eternal security. Hallelujah. So, maganda rin naman kasi nga, sabi ko sa kanila, alam niyo ang importante sa buhay natin. Ano man yung doktrina na mayroon ka, ang importante, paano mo ipamuhay yung doktrina o salita ng Diyos na iyong pinaniniwalaan. Kaya nga sa buhay natin, sabi ko sa kanila, importante yung pamumuhay natin. Paano ka mamuhay bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo? Paano mo i-apply ang salita niya na iyong binasa at napakinggan? At tandaan natin, ang pagiging Kristiyano hindi lamang sa loob ng church, kundi sa lahat ng dako. Diba? Lalo na, pag-uwi natin ang bahay. Hallelujah. Kaya nga, importante po yan. Pag-uwi natin ang bahay, i-apply natin. Kristiyano tayo. Amen? Amen. Mamuhay tayo bilang mga taong binago ng atin pong Panginoon. Kaya nga tanong ni Pablo, magpapatuloy ba tayo? Magpapatuloy ba kayo? O patuloy ba tayong magkasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Anong tugon ni Pablo? Sabi sa King James, God forbid. Hallelujah. Ano po? Sabi dito sa verse 2, hindi. Magpapatuloy ba tayo sa paggawa ng kasalanan para sumagana sa atin ang biyaya ng Diyos? Sabi ni Paul, hindi. Huwag. Amen. Hallelujah.
Diba? Napakaliwanag naman po sa Bible. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becomes new. Bago nga eh. Amen. Diba? Masarap sa buhay natin na araw-araw ay binabago tayo ni Lord. Amen po ba? Kaya nga pagbabago ng buhay natin, dapat araw-araw eh. Lord, baguhin mo ako, baguhin ang puso ko. Lord, baguhin mo ugali ko. Lahat tayo may kanya-kanyang ugali. Amen? Ano bang ugali na mayroon ka? No? O ano yung temperament na mayroon ka? Pastor, ako'y kulirik, baga. Dali akong magalit. Kaya huwag mo kong galitin. Nakakatakot yung mga kulirik na tao. Diba? Nakakatakot yan. Kaya kung may membro ka na 5 na puro kulirik, ay, mag-ingat ka na, pastor. No? Kasi, yun yung mga taong madaling magalit. No? Bigla baga. Pabigla-bigla ng mga tao. Hallelujah. Ay, hindi ka naman pwedeng mamili ng membro. Ay, Lord, gusto ko lahat ng membro, puro yung mga malalambing ba? Tarayos ang buhay. Ayoko ng mga kulirik, hindi pwedeng mamili ng membro. Hindi pwedeng mamili ng tao. Si Lord baga namili ng alagad? Pumili siya, tumawag siya ng mga alagad, pero hindi siya namili kung ano ugali na mayroon sila. Ay napasama si Pedro doon sa tinawag ng atin pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Nang aristuhin ang atin pong Panginoon, agad-agad kinuha niya ang tabak niya, tinagpas yung tainga nung nag-aristo sa Panginoon, di ba? Kaya sabi nila sa kanya, ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Buti na doon si Lord. Kinuha yung tainga na pingas nilagay uli. Hallelujah. Kasi nga, pabigla-bigla eh. Maganda din naman yung layunin niya. Pero yung paraan na ginawa niya hindi tama. Pero mo, kagad kinuha yung tabak, tinigpas yung tainga. Hindi. Buti na doon si Lord. Hallelujah. Kaya nga nabubuhay sa tabak din mamamatay. Tinan niyo mga taong kunting galit lang ay tabak, gulok agad ang hawak. Mga Bisaya, ganyan. Hindi lahat. Pagka magalit yung mga Bisaya sa akin, Bisaya din ako ha. Nakita na kayo na mga Bisaya, mga taga-Aklan? Yes, si Pastor Sonyo, yung ating head, taga-Aklan yan. At ang mga lahi nila, laging may taklis na mga talibong. Talibong, mahabang gulok. Pang-tao yun, talibong. Hindi yung pang-tabas-tabas lang. Talaga pang-tao yun. Kasi sa kanila, konting commotion lang, konting diskusyon, gulok agad. Alam mo, nakakatakot yung mga taong ganyan. Ako, nakawitis ako yung naghabulan na may gulok. Nakakatakot. Ganyan ang kanilang kultura. Pero sa biyaya naman ng Panginoon, siyempre, ang mga taong tinawag ni Lord, nagbago ang buhay, nawala na yung ganong kaisipan at mentalidad. Amen po ba? Kasi tao nagbabago eh. Kaya nga, kailangan talaga ang tao na nakakilala sa Panginoon ay magbago. Amen. Kaya nga rin ni Pablo, patuloy ba kayong gumawa ng kasalanan o magkasala para sumagana ang biyaya ng Diyos sa inyo? Hindi. Sabi ng Bible. Huwag. Amen. Kailangan magbago tayo ng ating pamumuhay. Hallelujah.
Kaya nga sabi ni Pablo, sabi niya dito, tayo'y patay na sa kasalanan. Amen. Kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Patay na daw tayo sa kasalanan. Amen. Glory to God. Diba? Patay na tayo sa kasalanan. Kaya't sabi ni Pablo, hallelujah, kaya't hindi na kayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Alam mo yung naumuhay sa kasalanan? Alam niyo mga minamahal, yung mga kasalanan na nagagawa natin, hindi natin nahihingi ng tawad sa Panginoon. At paulit-ulit na ating nagagawa. Diba? Hallelujah. Alam mo, may kahinaan tayo na paulit-ulit. Kumbaga nagawa na natin, hinigit natin tawad kay Lord, ulit-uli natin. So, ganun po, paulit-ulit. Alam nyo, kung ang tao, katabi natin, kausap natin paulit-ulit, magalit ka. Paulit naman eh. Diba? At mapupuna mo. Brad, yung testimony mo nung nakaraang prayer meeting, yun ulit ngayon, paulit-ulit. Alam mo, sagot sa akin ng membro, Pastor, ay bakit ang Bible, paulit-ulit din? Ano? Ang mensahe nga daw, paulit-ulit eh. Diba? Na mensahe na ngayong buwan, sunod na buwan uli, mensahe uli. Oo nga, paulit-ulit din. Kaya pala yung testimony niya, paulit-ulit. Alam niyo mga kapatid, 14 na ang gustong pumatay sa akin. Lahat sila namatay. Alam na namin yan, brad eh. Paulit. May mga membro talagang paulit-ulit. Pero sa kasalanan, sana hindi tayo paulit-ulit. Amen? Yung kahinaan natin, yung kasalanan natin na nagawa, matuto tayo. At si Lord hindi natutuwa doon. Amen? No? Huwag natin isipin, ay ang biyaya naman, ang kaligtasan naman natin, biyaya ng Diyos. Oo nga. Pero ang biyaya ng Diyos hindi dapat abusuhin ng tao. Grasya nga yan eh. Diba? Ang grasya, pinahalagahan. Amen po ba? Alam niyo, paniniwala ng mga matatanda noong araw, na kung gaano kahalaga ang grasya, yung kanin, yung bigas, yung palay, grasya yan eh. Kaya nga ang matatanda, ang turo nila sa mga bata, huwag mag-aksaya ng kanin. Kung maaari lang, pati mga mumo sa lalabisa, kunin yan. Mahalaga yan eh. Bakit? Darating ang araw, maghihirap ka, maalala mo yan. Oh, totoo naman eh. Kaya nga, ang grasya, dapat hindi sinasayang, pinahahalagahan at binibigyan ng importansya. Ganyan din ang kaligtasan natin na binayaran ni Kristo. Kaya nga sabi ng Bible, patay na kayo. Patay na tayo sa kasalanan. At dapat hindi tayo mamuhay sa pagkakasala at hindi tayo nagpapatuloy na mamuhay sa pagkakasala. No? Kaya nga, importante sa buhay natin, itama natin ang ating sarili sa Panginoon. Amen? Amen. Meron ba mga kapatid dito na hindi pa nakasal?
Nagsasama kayo, di kayo kasal. Meron ba dito? Ikasal ko kayo, libre. Yung gusto magpakasal uli. Hindi po. Hindi, para lang may tama natin. Amin po ba? Alam niyo yun? Ang isang tao na may Kristo sa puso at alam niya sa sarili niya, hindi tama yung ginagawa niya. Inuusig siya ng kanyang konsyensya. Sabi isang kapatiran sa akin, Pastor, nagkakasal na kayo? Opo. Magpakasal kami. Kasi ramdam niya eh. Ramdam niya na hindi tama. Ay kako, sige. Mag-ipon pa ako, Pastor. Pwede naman kako isang soft drinks lang at isa Skyflix eh. Diba? Alam niyo yun, mga minamahal, para lang may tama at hindi tayo magpatuloy na mamuhay sa pagkakasala at pagkakamali. Kaya nga alam niyo, mga minamahal, na yan ang problema ng maraming Kristiyano na nagpakasal, tapos naghiwalay, tapos nag-asawa. Malaking problema yan. Pero hindi naman natin pwedeng i-judge ang tao. No? Sa akin naman, bilang pastor, ang aking masabi, pag dumating si Lord, ay di, sa biyaya ng Diyos yan. Ngayon, kung halimbawa, nag-asawa kayo na hindi kayo kasal, nagsama kayo, hindi pa kayo mananampalataya, at naging mananampalataya kayo. Ngayon, anong advice mo? Halimbawa, kung kayo pastor, anong sasabihin mo sa kanya at sa kanila? I-advise mo sila maghiwalay. Samantala, nagsama sila, hindi pa naman sila Kristiyano. Ay sa akin, parang sa akin, kayo, ang magbibigay sulit sa Diyos. Diba? Bahala sila sa Panginoon. Pero, magpatuloy sila na maglingkod sa Diyos. Nandyan pa kayo? Diba? Lalo na may anak na. Halimbawa, sabihin mo baga, ay maghiwalay kayo. Ay paano yung anak nila? Kaya hirap kalagay ng pastor eh. Diba? Pag hindi ka maingat, ay mawala ka ng membro. Maraming tao mag-backslide. Sa halip na maayos ang buhay nila, mapalapit kay Lord, lalong mapalayo kay Lord. Nandyan pa kayo? Nagkamali na nga ang tao eh. So, kailangan itama. Amen? At ipasa Diyos talaga ang buhay. At si Lord naman, may habag. Amen? Pag nakita ni Lord ang puso natin, no? Nakita ni Lord ang ating paglilingkod, ang ating pagpupunyagi para maging karapat-dapat sa Kanya. Pagharap natin sa Kanya, no? Si Lord ang magbibigay ng hatol sa atin. Amen? Amen. Ay mahirap din naman. Para lang may tama ang ating pagkakamali, ay panalangin natin yung ating kapartner. Sana maaksidente siya para maging malaya ako. Ay di masama din yun. Maling panalangin yun. Diba? Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, ang hirap ng kalagayan natin pagka nandun tayo sa ganong sitwasyon. Hallelujah. So sa atin mga hindi lang naman yung kasalanan eh. Maraming kasalanan at pagkakasala na pwedeng magawa ng tao. Kaya nga, pagka nakilala mga atin pong Panginoon, hallelujah, kapatid, mamuhay tayo sa isang bagong pamumuhay. Amen. Kasi nga, yan ang nais ng atin pong Panginoon. Bakit patay na tayo sa kasalanan? Diba?
Nung tayo nagkipag-isa sa atin pong Panginoon at tayo nagpasakop sa bautismo sa tubig, inilalarawan doon, mga minamahal, na ang ating mga kasalanan ay nalibing na kasama ni Kristo nung siya'y mamatay at nalibing. Nandun sinama ang ating mga kasalanan at nung tayo ibangon at ihaon mula sa tubig, mga minamahal, isang bagong pamumuhay at isang bagong buhay ang mayroon tayo na kaloob ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos. Diba? Kaya nga, may bautismo eh. Hallelujah. Kaya nga may bautismo. Mahalaga ang bautismo sa tao. Bakit? Ang pagpapabautismo ay kapahayagan ng ating pagsisisi na nakikita ng tao na ikaw ay nagsisisi sa iyong mga kasalanan at kinikilala mo si Kristo sa iyong buhay na siya'y namatay dahil sa iyo. Amen po ba? Tanda ng pagsisisi yan. Amen. Ang bautismo sa tubig ay tanda ng pagsisisi ng tao. Hallelujah. Kaya nga, may mga sekta, pag tumanggap ka ngayon, kahit hating gabi, bautismuhan ka nila eh. Bakit? Yan ang kanilang paniniwala eh. Kailangan samantalahin ang pagkakataon. Bakit? Ay kung dumating ng rapture, dumating na si Kristo, at tayo may pananampalataya sa kanyang buhay at sa kanyang kaligtasan, gusto niya magpabautismo, bautismuhan mo. Kahit pa madaling araw eh. Di ba malamig yun? Di ba? Ganun sila eh. Ay, may mga kabataan tayo, gusto na magpabautismo. Hallelujah. Ay, naghihintay pa tayo ng pagkakataon. Samantalang iba, kahit na nga turugban ng kalabaw eh, pwedeng bautismuhan. Sabi ng eunuko kay Filipe, baka pwede na dyan. Di ba? Habang naglalakad sila, pinangaralan ni Filipe yung eunuko sa bukobak, sa harap ng mga gawa, di ba? Hindi niya may paliwanag, hindi niya maintindihan kung ang sinasabi ni Isaiah, ipinaliwanag sa kanya ni Filipe, ganito, ganyan. O habang sila naglalakad, nakita ng malita tubig yung eunuko. Sabi niya kay Filipe, baka pwede na dito. Ilublob mo na ako. Bakit? May pananampalataya siya. Amen. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, mamuhay tayo sa isang bagong pamumuhay at huwag tayong mamuhay sa pagkakasala. Amen. Pinatawad na tayo ng Diyos eh. Glory, glory to God. Kaya po natin mga minamahal, ang sabi po sa aklat po ng Titus, sa aklat po ni Titus, sabi dyan, Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God has been revealed. Ang biyaya doon ng Diyos ay ipinahayag, bringing salvation to all people. Hallelujah. And we are instructed to turn from godless living. Hallelujah. And sinful pleasure. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. Ano po? Hallelujah. For the grace of God has been revealed. Yung biyaya ng atin pong Panginoon, ang kapahayagan ng kanyang biyaya ay si Kristo. Amen. Ang kapahayagan ng biyaya ng Diyos ay walang iba kundi si Kristo, ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, yung gospel na tinatawag, yung mabuting balita na tinatawag, mga minamahal, ay si Kristo. Sino si Kristo sa ating buhay?
Sino si Kristo? Sino si Jesus sa buhay natin? Sino si Kristo sa buhay natin? Si Jesus ay ating tagapagligtas. Amen. He is our Savior. Walang iba. Hallelujah. Walang ibang ibinigay ang Diyos para tayo po'y maligtas at para bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Si Kristo lang. Kaya nga, isa sa mga doktrina natin, Jesus is our Savior. Amen. At pangunahin yan. Sa mga doktrina na ating pinaniwalaan, na si Kristo lang ang ating tagapagligtas. Hallelujah. Diba? Sabi po sa aklat ng Roma, if you confess that Jesus Christ na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Hallelujah. Maliligtas tayo. Hallelujah. So, for the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasure. We are instructed. Tayo po ay tinuruan na kailangan nating magbago, talikuran ang likong pamumuhay natin. Godless living. Alam niyo yun? Yung dati nating buhay, namumuhay tayo sa isang natural na buhay, na walang takot, hindi natin iniisip na pag yun ang buhay natin at tayo namatay, punta na impyerno. Wala sa atin yun. Diba? Kasi yun ang buhay natin noon eh. Buhay na walang kaugnayan sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Ngayon, hayag sa ating, sa bawat sa atin, na si Kristo, hallelujah, ang biyaya ng Diyos na ipinadala niya sa atin at tinanggap natin mga minamahal at tinuruan tayo na tayo'y mamuhay at layuan natin ang kasalanan at likong pamumuhay. Sabi ng Biblia, we are instructed to turn from godless living and sinful pleasure. We should live in this evil world with wisdom. Mamuhay tayo na may karunungan galing sa Diyos. Kailangan natin ang karunungan galing sa Panginoon. Para ano? Para ma-determine natin kung ano ang tama at mali. Kung ano ang mabuti at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Diba? Kailangan natin ang karunungan galing sa Panginoon. Diba? Kasi yun yung batayan natin sa ating pamumuhay. Kung ang ginagawa ba natin, kalooban ng Diyos. Pag alam natin kalooban ng Diyos, kapatid mga amin, magpapatuloy tayo. At kung hindi kalooban ng Panginoon, itigil natin. Kasi may wisdom ka galing sa Diyos eh. Amen. Kaalaman na galing at kaloob ng atin pong Panginoon. Kaya nga, we should live in this evil world with wisdom. Amen. At sinong mayroon yan? Ikaw lang. Bilang anak ng Diyos. Diba? Sino nagtataglay ng karunungan galing sa Diyos? Ikaw na Kristiyano. Hello? Tayo na mga mananampalataya, hallelujah, ay pinagkakalooban ng Diyos ng karunungan. Hallelujah.
para ma-determine natin kung ano ang mabuti at masama dito sa mundo. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Ano pa? With righteousness. Amen. With wisdom, with righteousness, and the last is devotion to God. Amen. Hallelujah. Devotion to God. Personal po yan. Na? Diba? Personal, meron tayong ugnayan kay Lord. Kaya nga kailangan natin magkaroon ng devotion. Na ating mapagbulay-bulayan. Na mameditate natin. Gaano kabuti, gaano katapat si Lord sa buhay natin. Gaano siya kabuti. Sa panahon ng karamdaman, pinapagaling ka niya. Amen. Hallelujah. So, kailangan natin na magkaroon ng personal na devotion sa atin pong Panginoon. Na? Hallelujah. Sabi sa verse 13, while we look forward with hope to the wonderful day when the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, will be revealed. Amen. Hallelujah. Diba? Kaya nga hindi madali eh. Hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Pero masaya. Na? Sa kabila ng hirap na ating pinagdadaanan, mayroon tayong pag-asa. May pag-asa ka. Hello? Diba? May pag-asa pa ba tayo? Na? Sabi ng Bible, we look forward with hope. Dapat malawak, malayo ang tingin natin at ating pananaw sa buhay. Na anumang hirap ang ating pinagdadaanan, kung malawak ang ating pangitain sa paglilingkod at sa ating pagsunod sa ating Panginoon, hindi ka mawawalan ng pag-asa kay Lord. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. We look forward with hope for the wonderful day. Diba? Yun naman yung inaasahan natin. Na? Yung panahon at araw na ipinangako ng ating pong Panginoon na isang araw ay darating siya para ikaw at ako ay kunin at talhin doon sa kinalalagyan niya. Amen po ba? Kaya nga ang challenge sa atin, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me, sabi ni Lord. In my Father's house are many mansions. Diba? Yan yung pinakamagandang araw na atin pong inaasahan sa atin pong Panginoon. Kaya nga dapat nakatingin tayo, no? Doon sa mga pangako ng atin pong Panginoon. Pagdating ng araw, lahat ng sinabi niya sa Biblia, lahat ng pangako niya ay tutuparin niya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Kaya nga, ang importante, mamuhay tayo ng tama at may takot sa Diyos. Hallelujah. Ano pa ang sabi ng Bible? He gave His life to free us from every kind of sin, to cleanse us and to make us His very own people, totally committed to doing good deeds. Amen? Hallelujah. Ang ganda, no? Pwede ba pagdating sa bahay, buklatin niyo uli? No? At i-meditate natin kung ano ang mensahe ni Lord sa atin personal. Totoo yun. Diba? Sana, pagdating niyo ng bahay mamaya, buklatin natin uli. Yung sinasabi ni Titus chapter 2, verse 14. Ano ngayon sabi ni Pastor kanina? Anong aklat ngayon? Saan nga makita ang Titus? Ay dito siguro, kasunod ng Genesis yun. Oh, kita nyo na? Pati pagkasunod-sunod ng Bible, hindi nyo alam? Titus napunta kay Genesis?
Hallelujah. Siyempre pag Titus, sa bagong tipan yon. Amen? Sa aklat ni Tito, Titus chapter 2 verse 14. Ano sabi ng Bible? He gave His life to free us. Ibinigay daw ni Kristo ang kanyang buhay upang tayo ay palayain. Amen! Sinong gusto ng buhay na malaya? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Lord, gusto kong lumaya sa kahirapan. Lord, gusto kong lumaya sa karamdaman. Lord, gusto kong lumaya sa mga kautangan. Parang parehas ang tunog, no? Hindi yun namalayan. Kasalanan, karamdaman, kautangan. Para sa tunog. Kapatid, mga minamahal, malapit na tayo doon. Lagi natin ideklara yan, Lord, gusto kong lumaya sa kahirapan. Sabi ng Bible He gave His life to free us para tayo palayain. No? Para tayo palayain. So gagawin ng Diyos yan. Manalig ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Hallelujah. Isang araw, mararamdaman mo, malaya ka na. Amen? Di ba kung malaya ka, no? Kahit saan mo gusto pumunta, nakakapunta ka, malaya ka eh. Wala kang kinatatakutan, wala kang pinangingilagan. Pero alam nyo, pag bilanggo ka ng kahirapan, bilanggo ka ng utang, salip na diretso ang daan mo, ay dito ka na daan, baka masalubong ko si sister eh. Nandyan pa kayo? Hallelujah. No? Baka masalubong ko si sister eh. So bilanggo ka. Tama ang Bible. No? Alipin. No? Ang isang taong nangungutang ay alipin ng kanyang pinagkakautangan. No? So gusto ba natin yon? Alipin tayo? Hallelujah. Kapatid, wag. Bakit? Pinalaya na tayo ni Lord. Amen? So mamuhay tayo bilang pinalaya ng ating pong Panginoon. He gave His life. Sapat na yung buhay ni Kristo para maging ganap ang kalayaan natin. Amen? Sapat na yun eh. Wala nang pangalawa. Wala nang pangalawang handog para tayo palayain muli. Ang kailangan lang natin, manalig, paniwalaan. No? Kapatid, mga minamahal, isang araw, makikita mong sarili mo, malayang malaya ka. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. He gave His life to free us from every kinds of sins, to cleanse us and to make us His very own. Amen. Very own people. Totally committed to doing good deeds. Totally committed. No? Alam niyo yon? Na tayo po ay nakakumit. Mga taong binago ng Diyos na mumuhay na may katuwiran sa harap ng ating pong Panginoon. So, purihin po ang ating pong Panginoon. Kaya nga, patuloy tayo maglingkod sa Diyos at mamuhay sa isang bagong pamumuhay na kasama ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Sige po, pansamantala tayo po'y magtatapos ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa kalayaan. Tunay nga po, Panginoon, ang biyaya mo ay sagana sa iyong mga anak. Salamat sa pagpapatawad. Hallelujah. Salamat sa iyo po mga salita. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mo kaming samahan
At patuloy dakilang Diyos, ilagay mo sa puso namin ang iyong mga salita. Banal na Espiritu, manahan ka maghari sa aming buhay. Hallelujah. Patuloy na mangibabaw sa aming mga puso ang conviction ng iyong kapangyarihan. Hallelujah. Salamat sa karunungan at kaalaman. Mamuhay kami na may katuwiran ayon po sa iyong mga salita. At ang aming buhay ay ganap na aming ipinagkakatiwala sa inyo, dakilang Diyos. Aming pagbulay-bulayan lagi ang iyong mga salita at mga pangako mo para po sa amin. Hallelujah. Lord, kulang ang salitang salamat sa mga bagay na ginawa mo upang kami ay ganap na maging malaya. Kaya nga po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Hallelujah. Ngayong umaga, sa amin pong pagpartake sa communion, Panginoon, maalala namin na minsan inialay mo ang iyong buhay upang kami ay tubusin sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, salamat. Wala man kaming maibabalik na sukli sa lahat ng mabuting bagay na ginawa mo, maliban sa aming paglilingkod na may katapatan. Kaya nga dalangin namin, Panginoon, samahan mo kami at tulungan na kami ay makapamuhay ng naayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo po ang bawat mga kapatiran, ang mga magulang, kabataan at mga bata na narito. Sa inayong pinagkakatiwala ang aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.